Hello guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan nga natin itong mga grounds daw ng impeachment ni PBBM. Pagkakita mo pa lang rito, matatawa ka na. Sino ba ito? Attorney Andre De Jesus? Aba! Hoy, Attorney Andre De Jesus! Ano ba ito? Ano ba itong mga grounds mo ito? Para kang hindi abogado. Sige nga, basahin nga natin kung hindi ang putik. Una, ang sabi nila rito, ang grounds kaya dapat i-impeach si PBBM ay dahil sa respondent ordered. Natawagan ako, alam ko na, kidnapping. Respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Kidnapping na naratibo nyo. Paano kinidnap? May warrant nga. Tapos kusang sumama? Diba? After 12 hours, sumama na, sumakay sa aeroplano ng hindi nakaposas, may kasama pa. Tapos kidnapping ba yun? What the heck? Anyway guys, ang proseso, baka sabihin nyo bakit tinanggap ng Congress, talagang dapat lang tanggapin ito ng Congress kasi ang proseso, okay, pagkatanggap ng Solgen, dadalhin yan sa, I think sa office na agad ng, House Speaker para endorse at idalhin sa Committee on Justice. Now, sa Committee on Justice, dito i-determine kung ito ba ay may sufficient grounds, no? Para mag-proceed sa kanilang pumunta sa plenaryo. Okay, sabihin natin, itong number 1 na reason nila, di bagsak na agad. Mukhang tanga ang Congress nito pag ito'y pinatulan. Ay, Diyos ko po, Rudy. Pagtatawanan sila ng mga mamamayan at ng mga expert natin sa batas. Okay, punta tayo sa pangalawa. Ang sabi rito, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Di ba ang ebidensya? Syempre, yung anong tawag dito? Yung video. Pulburon video. What the heck? Ang pangatlo, wala na, sablay na. Una, pangalawa, sablay ha. Ang pangatlo, respondent failed to veto on program appropriation. And other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill for 2023, 2024, 2025, and 2026. Teka lang po. Hindi nyo po ito pwedeng gamitin ground sa impeachment. Sablay na ito, sablay, matik. Hindi nyo po pwedeng gawin yan. Wala namang graph dyan, wala namang culpable violation, wala rin plunder o kung ano pa man. Pag hindi pala nag-veto ang Pangulo sa budget, ibig sabihin nun, pwede lang impeach. Sabi nga, may napakinggan ako na legal expert, hindi mo pwedeng gamitin ito kay Tony Lavinia. Hindi mo pwedeng gamitin yan. Kasi yan ay part ng trabaho. No, part ng trabaho na part ng trabaho na hindi mo dapat pwedeng gamitin. Wala naman dyan pansariling interes Wala naman dyan na, sabi nga ni Atty. Lavinia wala naman dyan na makikita mong may kickback na bagad dyan. Bubo lang nito. Okay, punta tayo sa, tatlo na yan, palyado na yan, matik. Pang-apat, respondent benefited from kickback arising from budget insertions and ghost flood control projects. Dito guys, sablay ito pero dito kung ito ay magtutuloy-tuloy, dito nila ilalabas yung babaeng sinasabi ko na magwi-witness laban kay PBBM. Yung taga Belgium.
So dito papasok yun kung magtutuloy-tuloy. Ayun ay kung magtutuloy ito. Congress, mukhang tanga kayo rito. Pag ito, pag ito, pinatulan siya. Ay, Diyos ko, puro din. Nakauli-uli yan. Respondent created ICI. Eto. To save or corrupt ally. Comedy ang putik na yan. Pati pag-create ng ICI pala. Nakasama pa ha. To shield corrupt allies pala yun. Respondent create the ICI to shield corrupt allies. What the heck? Pati yun ha. Pati yung pag-create pala ng ICI ha. Violation pala yun. Ang galing talaga lang gumawa nito. Pero guys eto ang sasabihin ko naman sa inyo. Comedy talaga ito. Pero mabuti na rin dahil isinampa nila ito, basurang-basura. Basurang-basura ng ang impeachment nito. So, ibig sabihin lang nito, mababasura ito. So, pwede silang magsampa uli. At sa 2027 na. So, thank you na rin ha. Thank you, Attorney Andre De Jesus ha. Pinatulan mo itong mga ganitong basurang-basurang mga complaints. So, ibig sabihin, mababasura lang ito. So, maghihintay na uli kami ng 1 taon bago kayo makapagsampa uli. So, see you sa 2027. Wala na to, guys. Mababasura lang ito. Then makakapagsampa sila sa 2027 na uli. Syempre, isang beses lang ito sa 1 taon, di ba? So, kaya maganda na rin. At naisampa ninyo ha. Buti na lang ha. Kasi kung hindi, di ba? Baka patagalin nyo pa. Mabuti na rin yan. Pero yung kay Inday Sayad, abang-abangan natin. Yun talaga, walang ilulusot si Sayad ron. Dito, ay Diyos ko po, Rudy. Magwewelga ang mga legal luminaries dito pag ito ay pumasa sa sa Committee on Justice ng Kongreso. Pero, ang mabuti rito guys, after 1 year na uli ito mauulit. Better luck next time mga didilis ha. Sa 2027 nyo uli ito isampa, okay? Ako na nagsasabi sa inyo, basura ito. Okay? So salamat, Attorney Andre De Jesus na lang. At least sa 2027 na uli ito mauulit. What the heck? So ilan muna? Comedy talaga sa mga bobo didilis dyan at mga may sayad. Ang tatay nyo ay karton. Karton na boysel. Matili kayo may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!